tayo, takbo tayo ng takbo sa Diyos. Ang Diyos ang humahabol sa atin. No? Ang Diyos ang unang nagmahal, hindi naman natin mahal ang Diyos. Ang mahal natin ay sanlibutan. Dahil sa sanlibutan, masaya. No? Lahat nagagawa natin. Pero pag si Jesus nasa ating buhay, alam na natin yung masama at ang mabuti. Isang halimbawa sa Lucas 15:1-3, meron doon sinasabi na merong pastol. Meron siyang alagang 100 na tupa. At meron isang tupang kakotsera. Hindi siya kabilang doon. Nung tinawag na ng pastol yung mga tupa, nawawala yung isa. Na? So, ano ginawa ng pastol? Iniwan niya yung 99 at hinanap niya yung isa. Ito ay kwento ng mga bata pero nasa Bible dito. Ito yung mga lesson noon para sa mga bata. So, ganoon kabuti ang Panginoon. Tayo nga, tago tayo ng tago sa Panginoon eh. Kaya nga, kukunti lang tayo. Ayaw magsimba ng iba. Dahil, ang akala nila, sa paggawa ng mabuti, sila ay manaliligtas. Na sa pamamagitan ng kanilang lakas, sa pamamagitan ng kanilang kaparaanan, sila ay mabubuhay. Pero mali po. Maraming mayayaman na malayo sa Panginoon, hindi naman sila binuhay ng kanilang kayamanan. Pero mapalad tayo na nabi Kristo, sapagkat sa pamamagitan ni Kristo, nabiyayaan tayo ng buhay. Hindi lamang buhay dito sa lupa, kundi buhay na walang hanggan. Na? Eternal life. Kung wala si Kristo sa atin, eternal damnation o kaparusahang walang hanggan sa impyerno. Yan ang hindi alam ng mga tao. Kaya nga tayo nagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Okay? So, hindi inaalintanan ng Diyos yung marami. Dahil saved na yun. Yung isa, hinanap talaga ng Diyos dahil nagwawala. No? Karamihan sa mga tao, nagwawala. Lalo na kayo tumainit ang panahon, sasabihin nila, unahin ko pa yan simba-simba na wala naman, hindi man ako nakapawira dyan. Na? Pera lang ba ang mahalaga sa ating buhay, mga kapatid? O ano ba ang pinaglalaanan natin? Yung buhay sa piling ni Kristo. Tandaan natin, kapag tayo ay may Kristo sa ating buhay, hindi naman na susukat yun sa pera na ating tinatagin. Kundi, saan tayo nasusukat? Sa contentment, sa peace of mind, na kahit mahirap tayo, alam natin na ang kamay ng Diyos ay inaabot tayo. No? Kahit nagpapakasama-sama, inaabot pa rin tayo ng Diyos. Dahil ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kaya nga, sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. So dapat hanapin muna natin ang Panginoon. No? Huwag yung sa sanlibutan. Nung namatay si Beth, wala naman siyang dala. Yung mga damit niya, yung mga alahas niya, maraming nadala. Ang dala lang niya, yung damit na suot niya. Yan ang kasama niya. Pero later on, kapag siya ay naging abo na, babalik ulit sa abo, wala rin dala. Sabi nga ni Job, ubad akong dumating sa lupa, ubad din akong babalik. So tandaan natin yan, hindi mahalaga ang kayamanan. Bagamat kailangan natin ng pera. Hanggang doon lang, huwag na natin pakalasain na ibubuhos natin ang ating kabuuang sa ating pagkatao. Na doon na lang natin iluukod yung ating oras, yung ating panahon, yung ating atensyon sa mga bagay na pang kasalukuyan naman. Hindi natin kailangan niya pagdating na namatay tayo, ano maiiwan? Wala. Babalik din tayo sa alabo. Kasi mula sa alabo, babalik sa alabo. So tandaan natin, ang Diyos hinahanap ang mga nawawala. Ha? Another thing, ang sabi dito, ang biyaya ay grace taught us.
sabihin natagpuan, nasumpungan. Isang halimbawa dito yung panahon ni Pablo. Ang pangalan niya noon ay Saulo, nung hindi pa niya kinilala si Jesus. At ano ang inuusig niya? Mapababae, mapalalaki. Itinugulog niya yan kapag nasumpungan na nagsasamba sila sa totoong Diyos. At minsan sa kanyang pag-uwi, patungong Damasco, nasumpungan niya ang Diyos. Pamamagitan ng Diyos, sa pamamagitan ng tinig ng Diyos, ang sabi sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinapahirapan? At doon nabulag siya. Nabulag siya sa loob ng ilang maramang pastor. Hindi ko na. Mababa yung panahon hanggang naranasan niya yung mga ginawa niya. Kapag nasa kagipitan tayo, alaala natin ang Diyos, diba? Pero sa ating pag-alaala sa Diyos, pagmuli na ang Diyos. Lalo pag pera ang kailangan natin para tayong yung asong talino. Kanino tayo dapat pumunta. Samantala, pwede naman tayo lumuhod at manalangin sa Diyos. Gaano kalayo ang Diyos? Isang panalangin lang. Alayo ba yung panalangin? No? So, gano'n na kalapit ang Diyos. Isang panalangin lang. Kaya bakit tayo, kaya nga sabi ng Diyos, "O you of little faith," kayo na napakaliit ng inyong pananampalataya. Akala kasi natin, ang gusto natin ang masusunod. Diba? Nag-pray, Lord, bigyan mo naman pa ako ng pera, kailangan ko po yun, dahil may matrikula ang anak ko. Gusto natin kura-urada. Alam niyo ba, na ang dinidevelop sa atin ng Diyos ay ano? Patience. Patience ang dinidevelop sa atin. At ang oras ng Diyos, hindi yung oras natin ang masusunod. Hindi yung kalooban ng Diyos. Yung natin apuray na parang ginagawa lang natin banggo ang Diyos. Ay hindi lang isang libo, pag yung gusto ura-urada. No? Eh kahit na yung puntangan mo, hindi ka nakagad bibigyan. Kaya dinidevelop ng Diyos yung ating faith, yung ating patience. No? Huwag tayong ura-urada. Ang sabi ng Diyos, ang sabi ng Bible, "My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts," says the Lord. Ang paraan ko, sabi ng Diyos, hindi niyo paraan. Ibang paraan ninyo. Makalupa kayo eh. Ang isipan ko ay hindi ninyong isipan. Tandaan natin, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang kanyang paa ay nakatugtog sa lupa at siya ay nakaupo dun sa langit, pero ang paa niya ay nakatugtog. Ibig sabihin, alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Ano ba ang sabi ang sinasabi sa Bible? "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Hanapin daw muna natin ang Diyos, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaluwalhatian. Tanggapin natin si Jesus sa ating buhay bilang Lord and Savior. Bakit? Para mapasama tayo sa pamilya ng Diyos. Sino ba ang makakatanggap ng biyaya? Yung anak o yung hindi anak? Yung anak. Eh kung hindi mo kinukonsider na ama ang Diyos, hindi ka rin i-consider na anak niya. Diba? Ano lang naman yun. Halimbawa, si Ate Mel, kapag may dumating sa iyong mga taga-ibang lugar, sino ba ang uunahin mong mabiyayaan? Yung mga anak mo o yung biglang sumulpo? Siyempre yung mga anak mo. Diba? So, ganun din ang Diyos. Ang mga anak niya ay iniipon niya at siya nakakatanggap ng biyaya at pagpapala. So, grace taught us na hinahabol tayo ng Diyos. Nasusumpungan din natin ang biyaya ng Diyos. Okay? So, another thing, grace taught us. Ang biyaya ay nagtuturo sa atin. Sabi sa Tito 2:12,
na nagtuturo sa ating pagtatani natin sa kalikuan at sa kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan. Ito, ano tinuturo ng biyaya ng Diyos? Tinuturoan tayo magpigil. No? Kasi, ano ba ang tawag dyan sa mga impulsive? No? Impulsive, sa English ay impulsive. Kaya minsan ayaw ko rin mag-SM. Kasi ako pag may nakita ako, impulsive buyer kasi ako. Kaya ayaw ko mabuti pa sa akin yung online na lang. Dahil meron doon nakalagay na, yan, to cart, tawag doon. Add to cart lang. Hanggang doon lang. Samantalang pag-SM ka, pag nakita ko at gusto ko, bibili ko kaagad yan. Ganyan tayo impulsive tayo. No? Pagdating sa mga bagay na walang kabuluhan, pero pagdating sa Diyos, goong-goong, maraming rason. No? Yesu, maraming ginagawa. Pero ano ang sabi ng Diyos? Maglingkod daw tayo habang buhay. No? Hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos, teka muna Lord, maawain ka naman, mahabakin ka naman, nauunawaan mo ang aking kalagayan. Hindi yan ang turo ng Diyos sa atin. Sabi ng Diyos, mananampalataya ka upang masumpungan mo ang biyaya ng Diyos. Na, so mahalaga na meron tayo pananampalataya. Okay, so ang kailangan natin ay matuto tayong magpigil sa ating sarili. Una, anong dapat natin pigilan? Ang ating mga bibig. Na? Ang ating mga bibig dahil ang dila natin, bagamat yan ay napakaliit na bahagi ng ating katawan, ay napaka-arrogante. Na? Pag nagbuka na ang bibig ng isang tao, ano ang lumalabas? Ha? Eh, dapat yan ang dapat natin gawin mga kapatid dahil tayo ay may Kristo sa ating puso. No? Out of the abundance of the heart speaks the mouth. Kung ano ang laman ng puso, siya lumalabas sa bibig. Na? Kung si Kristo ang laman ng ating puso, puro pagpupuli sa Panginoon ang lalabas. Pero kung meron tayong gagawin, hindi lamang sa bibig, pati Facebook, galit ako dito sa taong ito. Kaya nasabi ko, huwag na huwag kayo sulat sa Facebook, no? Na may kagalit kayo. Kaya Christian tayo no? Ano na lang ang sasabihin ng Panginoon? Sino ba pastor dito at hindi naturuan? Huwag na huwag kayong magsusulat sa Facebook kapag may kagalit kayo. At bago ninyo palalahan ng mga o i-chat ang inyong mga kaaway, basahin nyo muna 100 times bago ninyo burahin. No? Huwag na huwag, mga kapatid. Ingatan natin, magpigil tayo. Ano daw ang dapat sa atin? Maging matuwid at banal. Yan ang hanap ng Diyos para sa atin. Sapagkat ang Diyos sa sinasampalatayanan natin ay banal. Kaya tayo rin ay dapat maging banal sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Ang sunod, sabi dito, one day, grace will hold us. Na? Sabi sa 1 Thessalonians 4:16-17, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit sa isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang mga nangamatay kay Kristo ang unang mabubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong mga nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito ay nasa Panginoon magpakailanman. Ito yung isang biyaya natin. Na? Kapag tayo ay namatay, tandaan natin ang ating katawan ang siyang namatay lang. Ang ating kaluluwa, ano ang mangyayari kapag pinawian na tayo ng buhay? Ano ang mangyayari sa ating kaluluwa? Tulog. Kaya nga may kata natutulog pa ang Diyos. No? So natutulog lang. Ang mga namatay na, ang
sa saan? Sa alabo, sa lupa. Ang espiritu na galing sa Diyos, papalik sa Diyos automatic. Ang maiiwan ay yung kaluluwa. Ang kaluluwa ay matutulog lang. Sabi dito, sa muling pagbabalik ng Panginoon, ang unang bubuhayin ay yung mga nangamatay na may Kristo sa kanilang buhay. Sila ang unang ibabangon. Papalitan sila ng katawan na hindi na nabubulok. Sapagkat itong katawan natin, dahil ito ay makasalanan, hindi ito makakapasok sa langit. At kasunod dito, tayo halimbawa, dumating bigla si Jesus, tayo rin, papalitan din tayo ng glorified body. Yung katawan na hindi nabubulok. At sa isang pisak mata, sasalubungin natin ang Diyos sa halakhak. Sapagkat sa kanyang muling pagbabalik, hindi na siya tutungtong sa lupa. Sa ikalawa niyang pagbabalik. Siya ay sasalubungin na natin sa halakhak at sama-sama tayong saan tayo dadalhin? Saan tayo dadalhin ng Panginoon? Sa langit, siyempre. Yan ang most awaited time natin sa ating buhay. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos, si Kristo sa ganito, sa ngayong panahon, siya ay tagapagligtas. Sa ikalawa niyang pagbabalik, hindi na siya tagapagligtas. Kung yung panahon na yun, sa kanyang muling pagbabalik, sa kalang tayo, sasabihin natin, Panginoon, patawagin mo po, wala ng time. Dahil sa kanyang muling pagbabalik, siya ay isa ng ano na si Jesus sa kanyang muling pagbabalik? Siya ay isa ng hukom. Anong ginagawa ng hukom? Hukuman na. No more time for forgiveness. Tapos na yung forgiving time. Kaya habang hindi pa bumabalik si Jesus, magsiguro na tayo na naginis ang ating puso, nakatira dyan si Kristo na. Walang ibang Diyos-Diyosan na nakatira sa ating puso kundi si Kristo lang. Tanda natin, sa panahon ngayon, si Jesus ay Savior. Sa kanyang muling pagbabalik, siya ay hukom. Wala ng oras para tayo ay humingi ng tawad. Kaya, ngayon pa lang, siguraduhin na natin mga kapatid na tayo ay mayroong Kristo. Na tayo ay mga anak ng Diyos. Okay. Ang sunod, grace forgive us. Ang biyaya ng Diyos ay nagpapatawad sa atin. At kapag ang Diyos ay nagpatawad, patawad na lahat yun, yung kasalanan mo noon, ngayon, at yung kasalanan na magagawa mo sa darating na panahon. So, pinatawad ng Diyos yun. At kapag ang Diyos ang nagpatawad, hindi na niya ulit-ulitin na, uy, ikaw, kung nangangailangan ka, tinulungan kita. Di ba ganyan ang tao, maulirat, paulit-ulit, laging, tawag yan, laging, paulit-ulit na sinasabi yung mga ginawa mo, ginawa niyang kabutihan. Pero sa Diyos, wala na lahat yun. Kaya nga, ang sabi ng pag sa tao, ang sabi, oo, pinatawad na kita, wag lang mag-cross ang ating daan. Ito ganyan ang tao. Pinatawad pa nga daw yun. Pero wag lang mag-cross ang ating daan. Ganyan ang tao kung magpatawad. Pero ang Diyos, pag nagpatawad, durado na lahat ang ating mga kasalanan. Tandaan natin, kasalanan natin noon, ngayon, at yung magagawa pa natin kasalanan pa. Baka sabihin niya, bakit alam ng Diyos yung na magkakasala pa ako? Ano ba sagot doon? Pinasalaman pa tayo eh. At ang laman natin ay mahina. No? Sabi ko nga, impulsive. Impulsive ang laman natin. Hindi tayo nag-iisip minsan. Sumasagot lang tayo ng oo, pero wala sa ating puso yung sinasagot natin. Tama ba mga kapatid? No? Lahat naman tayo ganyan eh. No? Impulsive. Pero ito lang ang tandaan natin. Sa muling pagbabalik ni Jesus, siya ay hukom. So,
So, tanggapin na natin ang biyaya ng Diyos. Another thing, the basis of our forgiveness. Ano yung basihan ng ating kapatawaran na natanggap? Romans 3:24-25, sabi dito, palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Kinalimutan niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Tingnan ninyo kung gaano kabuti ang Diyos. Tayo ay napastangan tayo sa Diyos. Diba? Wala si Kristo sa atin, sino ang Diyos natin? Sino ang Diyos natin kung wala si Kristo sa ating buhay? Sarili natin ang Diyos natin. Kaya pag sinabi, ay ayaw ko simba. Sino ang nasusunod? Tayo. No? Pero ngayon, alam na natin na tamang paraan pala ng pagsamba, yung nagkakatipon tayo magkakapatid sa Panginoon. Ginagawa natin, nag-aawitan, nag-aaral tayo. No? Darating ang panahon na pag marami na tayo, mag-memory verse na ulit tayo. Pabalik tayo sa Kristo. No? Okay? So ano ang sabi? Walang bayad ang kanyang biyaya. So napakabuti ng Panginoon. Kaya nga, hindi natin kayang sukatin kung gaano kalawak, gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang tao, sukat ang papatawad. Kasala ka, 1, 2, 3. Pag pang-apat na, wala nang kapatawaran yun. No? Tandaan natin, kapag sa tao, limited lang yung kapatawaran. Kahit sa pagtulong, di ba? Di ba? May umutang sa iyo, 1, 2, 3 beses. Pag pang-apat, galit ka na. Di ba? Pag may nangiram ng kawali, 1, 2, 3 beses, ay paisulit ka agad. Pag hindi mo kinuha, galit ka na. Pero tignan natin ang Diyos. Ang sabi niya, palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ang kanyang biyaya. Bayad ang biyaya ng Diyos. Hindi tayo natutuwa ng biyaya ng Diyos ay libre niyang pinagkakaloob sa atin. Ganoon pa man, ang ginagawa ng tao, wala. No? Mas gusto pa nila doon sa rally, dahil may pera. No? Kaya nagkakanda-tumba-tumba na sila nagkakanda-rapa na sila. Anong gusto nila? Rally. Na? Dahil akala nila laging may ayuda. Hindi nila alam, ang ayuda, hindi naman galing yun sa politiko, galing yun sa kaban ng bayan. Ating pera. Kung may nagbigay na ayun, tanggapin nyo kaagad. Huwag naman pakiyami-kiyami. Tanggap lang ng tanggap. Dahil pera natin yun. No? So, walang bayad ang biyaya na ibinibigay ng Diyos. At isa pa, sabi, kinalimutan niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Hindi katulad ng tao, urirat ng paulit-ulit. O ikaw noon, nung maliit ka pa, inalagaan kita, ganyan, etc. Paulit-ulit na, pag nagkasala, ikaw nung maliit ka, paulit-ulit. Ganyan ang tao. Pero sa Diyos, sabi niya, sa aking pagbigay ng biyaya, kinalimutan mo na ang lahat ninyong ginawang mali. So, napakasarap na kapag tayo ay nasa Panginoon, ano ang mararanasan natin? Hindi naman lahat ay pinapayaman ng Diyos. Meron pinapayaman, meron naman hindi. Pero, hindi niya pinaghihirap ang kanyang mga anak. Kayo ba nagluto ng isang kainan? Malamang hindi. Hindi. No? Ilang beses kayo kung kumain? Siguro 6. Pero pa yung mga snack na yan, no? So, ang Diyos hindi nagpapabaya. No? Amen ba, mga kapatid? No? Amen talaga, dahil ganyan kabuti ang Panginoon. Okay. The bounds of our forgiveness. Sabi sa 1 John 1:7, ngunit kung kayo nagsisilakad sa liwanag na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Kristo na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung tayo daw ay lumalakad sa liwanag, ano ibig sabihin nito?
ilaw? Sino ba ang liwanag? Ang Panginoon. No? Dapat ang nilalakaran ng Diyos, doon din tayo lumakad. No? Huwag tayo doon sa madilim dahil ano mangyayari? Madadapa at madadapa tayo. No? Kaya sabi dito, magsilakad sa liwanag na gaya niya, nasa liwanag ay may pakikisama tayo sa isa't isa. Ha? Nililinis tayo ng dugo ni Kristo na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Tignan ninyo ang emphasis ng ating aralin. Paglilinis sa lahat ng ating mga kasalanan. Bakit ini-emphasize ng Diyos ito? Sapagkat hindi natin kayang linisin ang ating sarili. Sabi nga, we fall short of the glory of God. Ha? Hindi natin kaya. Ikaw ano kaya mong patawarin ang kasalanan mo? Ha? Hindi lahat ng kasalanan ng tao na nagagawa na hindi natin kaya patawarin. Diyos lang ang nagbibigay ng kapatawaran. Yan ang biyaya na natatanggap natin kapag tayo ay nasa piling ng kaliwanagan. At ang kaliwanagan na yun ay si Kristo. Siya ang nagbibigay ng liwanag. No? Kaya nga ang namamatay, tulad ng mga na-experience ko lately, na nakikristo, kahit nakahimlay na sila sa kabaong, ang kanilang mga itsura ay masaya. No? Maaliwalas, may kapayapaan. Nakita na ba kayo ng tao na namatay na nakasimangot? Siguro tinatakpan na rin ng kabao. Yung kabao maparin na makita. Pero yan ang kabutihan ng Panginoon. Na kahit tayo ay wala na sa katawang lupa, nandun pa rin yung kagalakan natin. At tayo ay namatay, nakapiling si Kristo. Gusto ba natin magkapiling si Kristo all the time? Yan, no? Dahil masarap pag nasa piling natin si Kristo. Okay? Another thing, the blessings of our forgiveness. Ang biyaya ng pagpapatawad. Hebrews 10:17, ganito ang sinasabi. At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na alalahanin pa. Kapag nagpatawad ang Diyos, tulad ng sinabi ko kanina, pinakalimutan na niya ang lahat ng mga ginawa natin karakas-kananan. So, yan ang kabutihan ng Diyos. The blessings of forgiveness. Another thing, grace fixes us. Pinaayos niya kung ano yung mga mali sa atin. Sabi nito sa Titus 2:11-14, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng tao na nagtuturo ng sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa kahalaya ng sanlibutan ay marapat na mabuhay tayo may pagpipigil at matwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Inulit na naman, pagpipigil dahil sa kahalayan sa sanlibutan ito. Dapat daw tayo maging matwid sapagkat ang Diyos sa sinasamba natin ay matwid at dapat daw tayo magpakabanal dahil ang Diyos natin ay banal. Na siyang nagbigay ng kanyang sarili, ang bayan masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sarili pag-aari. At ang sabi pa dito, dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil sa ating pakikipag-isa sa Panginoon, ano daw ang nangyari? Tayo ay heaven bound. Ibig sabihin, doon ang ruta natin. Alam niyo yung jeep dito, may mga ruta, dahil bansa, dahil binakayan tayo, dahil langit. Na? Gusto niyo ba yun, mga kapatid? Dahil langit tayo? No? Ayaw yung malunang dahil langit. Doon tayo sa langit. Sa langit hindi mainit. No? Ang ating tahanan, ang sabi dito, mansyon. Ang ating dinadaanan ay mga mamahaling hiyas. Ang palibot nga ay mga binto. No? Dito hindi naman tayo nagkakabinto ng mga puro mga japiks lang yan. Dahil mahal. Pero sa Panginoon, tinatapakan lang pala natin yan. Ganyan kabuti ang
ng Diyos ng kagalakan, ng kaligayahan. No? So, tandaan natin tayo ay heaven bound. Tatanungin nyo na naman, paano po, Pastora, nagkakasala ako, ito'y na. Hindi may parusa ka rin. No? Parang anak, halimbawa, si Gemma, matigas sa ulo, ano ginagawa ang nanay mo? Pago! Ganun din sa Panginoon, may pago din. Pero yung ating kaluluwa, heaven bound. No? Nakasakay na tayo sa biyaheng langit. No? So, napakabuti ng Panginoon. Sabi dito, malapit ang matapos mga kapatid. Ay, 5 minutes na lang. Grace fortified us. So, ang Diyos, meron tayo sabi na, di ba may kanta tayo, si Jesus ang sandigan, di magigiba. Ganyan. Fortified tayo. Ibig sabihin na papaligiran tayo ng matitibay na pader. Sino yung pader na si Jesus? Hindi tayo hindi tayo kayang gawin ang diablo pag nasa kamay na tayo ng Diyos. Bagamat nag-a-attempt siya sa panahon ngayon, nakikita na natin ang pagkatalo ni Satanas. Kaya ang ginagawa niya, ihihibagig lang tayo. No? Tayo ng mga nanay. Pag may pasok, sasabihin, baon ako. Baon ng baon. No? Paano? Ini-stress tayo ng demonyo. So, ano dapat natin gawin? Pray. 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 Ano pa ang sunod? The Spirit of God is within us. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. Nasa atin. Kaya ano ang dapat natin ikatakot? No? Ano tayo dapat ikatakot? Tinatakot lang natin ang ating sarili. Tayo mismo, tinatakot natin ang ating sarili. No? Wala ibang nananakot, kundi ang tanim. At nagpapatakot naman tayo, kaya sarili natin, tinatakot natin. No? Parang mga loka, ano? Hindi alam na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At anong sabi? Grace will finish us. Sa Timothy, 2 Timothy 4:6-8, sapagkat ako'y inialay na pakita at panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. So, katulad nga ng pagpanaw, no, sa ating pagpanaw, pagdating ng panahon ng ating pagpanaw, doon tayo sa piling ni Kristo. Wala nang gutom, wala nang sakit, wala nang diabetes, wala nang high blood, ano pa? Wala nang sakit. Ano ang mararanasan ni Gemma doon? Sarap. No? Wala na tayong ginawa doon kundi magpuri, lumawit para sa Panginoon. Paano natin matatanggap ang biyaya ng Panginoon? Paano natin matatanggap? Sundin natin ang Panginoon sa ating buhay bilang ating Diyos at tagapagligtas. God bless us all. Ngayon naman po ay ganapin natin ang banal na hapunan. Ay, kayo na lang dalawa. Ay sabay po natin kakanin ng tinapay. Tayo po tumayo. Nang gabing siya'y pinagkamulo, lumambot siya ng tinapay at kanyang pinagpasalamat. At ito'y kanyang pinagpirapirasyo. Ang kanyang sinabi, ito ang aming katawan. Ito ang aking katawan. Kanin ninyo ito para sa pag-alaala sa akin. Tapos na kami. Tapos na. Sabay-sabay po ang tinapay. Pagkatapos namang maghapunan, lumambot siya ng saro at kanyang sinabi, ito ang bagong tipan na
aking dugo. Inumin niyo ito para sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po ninyo inumin. Tayo manalangin mga kapatid, ang bilang Diyos, salamat sa mga elemento na binanggap namin sa gabi ito. Salamat o Diyos na sa pamamagitan nito ay patuloy ka namin na alaala, Panginoon. O Diyos, hindi lamang sa panahon ng ganito mga gawain ka namin na alaala, kundi sa bawat panahon ng aming buhay, sa bawat minuto ng aming buhay, O Diyos, ay patuloy ka namin na alaala. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay ganapin natin ang ating paghahandog. Manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin sa gabi ito. Salamat o Diyos, sa pagkakataon na kami ay malayang nakakapagpanambahan, Panginoon, malayang nakakapag-lingkod sa iyo. At salamat o Diyos sa mga kalipunan ng mga anak mo na narito ngayong gabi. Salamat o Diyos sa iyong pagpapala na pinag-aralan namin. Tunay, Panginoon, na kapag kami ay mga anak mo, ang biyaya mo ay sapat at higit pa. Thank you, Lord Jesus. At sa gabi dito, patuloy ko po dinadala sa panalangin ang mga kapatid ko dito. O Diyos, dinadalangin ko po ang aking kumaring Neil. Lord Jesus, alam ko na siya ay may patuloy na iniinom dahil sa kanyang karamdaman ng diabetes at sa kanyang high blood. Panginoon Diyos, maging ano man ang kanyang mga nararamdaman ngayon, aming po itinataas sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw ang Diyos na dakilang manggagamot. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang buhay ni Marinel. Pilipuin mo po ang bawat may ng kanyang katawan, mula ulo hanggang talampakan, Panginoon, at iparanas mo po sa kanya ang tunay na kagalingan, sapagkat ang natuto, Panginoon, ay instrumento mo lamang maging ang mga gamot na iniinom namin. Subalit ikaw, O Diyos, ang patuloy na dakilang manggagamot na siya magpuprovide sa amin ng kagalingan. Ganun din po, pinagpapasalamat ko ang pagdalo ni Rosalina yung ngayong gabi dito. Jennifer pala, dakilang Diyos, salamat sa buhay na at nawa, Panginoon, patuloy po siya alalahanan na sa kahalagahan, Panginoon, ng pagtitipong banal na katulad dito. Pagkalain mo po siya at ingatan, Panginoon, ipagkaloob mo po sa kanya ang mga pangangailangan nilang mag-anak at nawa, O Diyos, sa darating pang panahon ay makasama na rin namin ang mga kabataan na dati namin kasama dito na huwag silang magpatuloy sa kanilang pagwawalang bahala, kundi magpatuloy silang lumakad sa kaliwanagan, Panginoon, at ikaw ang liwanag na yun. Salamat din sa buhay ni Gemma, ni Angel Faith, maging ni Ann, Panginoon, at ni my Lord Jesus. Ikaw po ang patuloy na luminap sa kanila, Panginoon. Ingatan mo po sila at subaybayan, lalo na si Ann sa kanyang pag-aaruga sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, and sa kanyang asawa. Lord Jesus, i-extend mo po ang mga kamay sa mga kapatid ko dito. Ipadaloy mo po ang masaganang pagpapala sa buhay nila, Panginoon. Meron din, dinadalangin ko rin at nakikigala kami, Panginoon, sa pag-iingat ko po kay Alevi sa kanyang panganganak. Salamat o Diyos sa iyong provision, sa iyong pag-iingat. O Lord, dalangin namin ng maaga niyang paggaling, Panginoon, ng kanyang sugat, maging ang kanyang anak na nasa sa incubator. Salamat o Diyos na ikaw ang patuloy na magpapagaling at magpapalakas sa batang ito, Lord. I-provide mo po sa kanila kung anong mga pangangailangan nila, Panginoon, spiritual, financial, at ano pa man pagkagalingan, Panginoon. Lord, abutin mo po ang lahat ng mga pangangailangan ng mga kapatid kong ito, maging ang mga maliliit na bata na kasama namin ngayong gabi. Patuloy ko po itinataas sa iyo ang mga kapatid kong ito. Inaalaala din po namin si AJ na nasa barko, Lord Jesus. Ikaw patuloy na humawag sa kanyang buhay, maalaala niya, Panginoon, na
patuloy namin siyang dinadalangin, Panginoon, maging ang kanyang kaligtasan, ang barko na kanyang kinalalagyan, maging ang kanyang mga kasama na natin siyang patuloy, at ibalikin po siya dito sa aming piling na taglay ang buhay at kalakasan. Maging si Ayen at saka si Kuya Alex, Lord Jesus, alam ko na meron silang mga obligasyon sa gobyerno. Ikaw pagpatuloy na magpala sa magamang ito. Ingatan ko at subaybayan, Panginoon, ang bawat isa sa kanila. Dahil hindi si Noemi, at ang kanyang anak, Panginoon, si Shika, maging si Ethan, O Lord. Kanilang Diyos, aming kong tinataas sa iyo, Panginoon, ang mga buhay nila, Panginoon. Ingatan ko at subaybayan at huwag silang makalimot na dumalo sa mga pagtitipong banal na kagaya nito doon sa lugar na kinalalagyan nila. Ilayo ko po ang mga kapatid ko nito, Panginoon, sa anumang masasamang pangyayari, kundi igaway mo po sa kanila, Panginoon, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapala at ang iyong biyaya. Ito po ang aking sama-sama pananalangin, Panginoon, para sa aking mga kapatid na ito, sa tanging pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Lord, Lord, igawat mo po ang basbas sa gabi nito. Mga kapatid, pagpalain nawa kayo at ingatan, iingat nawa ng Diyos ang mukha sa inyo at paliwanagin, at higit sa lahat, ang kagalingan at kapayapaan ang siyang magbalik sa inyo mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen.